Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin na kung ikaw ba ay secure o insecure. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Sinasabi dito na according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ang ating tinatalakay ngayong araw na patungo sa election. Ngunit, ano nga ba ang election sa pananaw ng Biblia? Sabi dito na ito ay ang kilos ng Diyos bago pa manilikha ang mundo, kung saan pinili niya ang ilang individual para sa kaligtasan. Ang pagpiling ito ay hindi nakabase sa ating mabubuting gawa o anumang merito, kundi ngayon ayon lamang sa kanyang soberanong kalooban at biyaya. Sa pamamagitan nito, pinapakita ng Diyos ang kanyang hindi matatawarang habag at pinapahayag na ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa sariling pagsisikap, kundi isang regalo na kanyang pinagkakalo. At para naman sa teachings natin ngayong araw ay una, God will never choose whom He has chosen. Kapag tayo ay pinili na ng Diyos, wala na makapagbabago dito. Maraming tao ang nabubuhay na parang may takot na baka mawala ang kanilang kaligtasan. Ngunit ang sinasabi sa John chapter 10 verse 28 ay, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Ang seguridad na ito ay hindi nakasalalay sa ating sarili, kundi sa pangako ng ating Panginoon. Kalawa, God's election is based on grace, not on merit or works. Maraming taong iniisip na dapat ang tayo gumawa ng maraming mabuting bagay upang maging katanggap-tanggap o kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ngunit sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 ay, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ang kaligtasan ng mga kapatid ay hindi gantimpala kundi regalo ng ating Panginoon sa kanyang mga pinili. At lahat ng ating mga magagandang gawa na ginagawa natin sa ating mundo ay mula sa biyaya ng ating Panginoon at hindi sa ating sariling gawa. Katatlo ay God's grace is sufficient to transfer lives. Pag isang tao ito ay pinili ng Diyos, ang kanyang biyaya ay nagiging bagong nilalang. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Ang ebidensya ng eleksyon ng Diyos sa buhay natin ay ang pagbabagong nangyayari sa atin. At ang pagsabuhay natin na isinasentro natin sa ating buhay ay walang iba kundi si Kristo. At para sa ating application ngayong araw ay unang-una, find security in God's election. Hindi natin kailangang mabuhay sa takot at pag-aalinlangan na baka mawalang ating kaligtasan, dahil kung tayo ay nasa Panginoon, siguradong ating kaligtasan, magtiwala lamang tayo sa kanyang mga pangako at plano at huwag tayong patalo sa ating mga pagdududa. Kalawa, have a worshipful and grateful heart. Ang katotohanan na pinili tayo ng Diyos, kahit hindi tayo karapat-dapat, ay sapat na dahilan upang siya ay ating sambahin at ating pasalamatan. Ang buhay natin ay dapat magpakita ng pusong puno ng pagsamba, pagmamahal at pagsasalamat. Ikatatlo ay prove your salvation by living a wrong-lived life. Kung tayo ay tunay na pinili ng Diyos, nakikita ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi natin gagamit ang biyayang bilang lisensya upang mamuhay sa kasalanan. Sa halip tayo ay mabuhay ayon sa kanyang kalooban bilang pagpapakita ng ating tunay na relasyon sa ating Panginoon. At ito nagtatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.